Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sa magkahiwalay na operasyon, pinuksan ng Bureau of Customs o BOC at Bureau of Internal Revenue o BIR ang paglaganap ng illegal o illicit vape reselling maging ang industriya ng kalakalan nito. Habang patuloy ang BIR na isa-isahin ang pag-uusisa sa mga tindahan ng vape, ang BOC naman ay nakakumpiska ng higit sa 1,480 milyong pisong vape products sa bansa. Bukod sa ito'y paglabag ng Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act, maging ng Custom Modernization and Tariff Act, ang dalawang ahensya kaugnay ang DTI ay patuloy na magpapatupad ng kautosang magpapaigting sa seguridad ng bansa laban sa pagpapalaganap ng iligal na kalakalan nito. Bukas na para sa mga computers ang istasyon ng EDSA Busways sa Kamuning. Makibalita kay Daniza Lopez. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR kahapon, 18 ng Nobyembre, na bukas na para sa publiko ang Kamuning Station ng EDSA Busway. Anya, mula sa northbound platform ng GMA Kamuning Station ay layo nitong padaliin ang paraan ng pagko-commute at maibsan ng traffic sa naturang lugar. Payag naman ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, sisiguruhin ito na nakaalerto ang mga kawani para bantayan ang seguridad ng bawat pasahero sa bagong bukas na istasyon. Tiniyak din ito ang mabisang pagpapatupad ng safety protocols at palagiang pagsubaybay sa sitwasyon ng bawat istasyon sa EDSA Busway para sa kaligtasan ng publiko. Sa pagbubukas ng istasyon sa Kamuning ay magiging isang sakay na lamang para sa mga commuters ang magiging biyahe nito patungong Monumento o PTEX. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Opisyal nang ilalabas ng Department of Trade and Industry o DTI nitong Lunes ang price guide para sa mga Noche Buena products ngayong taon. Para sa presyo ng queso de bola, pumapatak ito mula 200 hanggang 400 piso depende sa brand, habang 300 hanggang kulang-kulang 1,000 piso naman sa presyo ng 1 kilong ham. Makikita sa opisyal na Facebook page ng Kagawaran ang kabuuang listahan ng mga presyo ng produktong kadalasang binibiling sangkap sa pagkain tuwing Pasko. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DTI inilabas na ang Noche Buena Price Guide ngayong taon. Mga pribadong individual na gagamit ng vlogs at sokmed sa pangangampanya, hindi na kailangang iparehistro. VP Sara inaasahang dumalo sa pagdinig. 1 milyong pisong pabuya para sa detalye ni Mary Grace Piatos, inihain ng Kongreso. DOJ, iniimbestigahan na ang drug war ni dating Pangulong Duterte. BOC at BIR, pinuksa ang paglaganap ng iligal na kalakalan ng vape. Team Philippines, humakot ng medalya sa Rocket International Meets. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Handog ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Mobile Command Center o MCC sa bayan ng Bayombong, Nueva Vizcaya. Ang MCC ay nagbibigay ng libreng charging service at Wi-Fi para sa mga residente na naapektuhan ng pagkawala ng kuryente dulot ng bagyo. Sa mga taga Cagayan Valley, maaaring tumungo lamang sa Barangay Don Mariano Marcos Centro kaharap ng St. Dominic Cathedral para sa libreng serbisyo na handog ng DSWD. Matapos ang hugupit ng bagyong Pipito na siyang tumama sa bahagi ng Hilagang Luzon, inaksyonan ng Kongreso kaugnay ang iba't ibang ahensya para sa agarang pangangailangan ng mga nasalanta nito. Payag ng ilang mambabatas, pagtutuunan ng pamahalaan ang response teams at supply ng mga kagamitan na kinakailangan upang maiwasan ang iba pang insidente. Para sa detalye, tunghayan ang balitang ito.
na sunod-sunod yung naging bagyo na sumalanta dito sa ating bansa, pero hindi naman po nagpapabaya ang ating administrasyon. Talagang ginagawa ng ating presidente sa tulong ng ating House Speaker ang lahat ng kanilang magagawa, para tulungan yung mga nasalanta, lalong-lalo na sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, ngayon sa Catanduanes. 24 na truck na may lamang hygiene kit, damit at iba pang essential item ang itinungo sa Bicol mula sa Batasang Pambansa sa pangunguna ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Base sa panayam, ito ay sa ilalim ng pakikipag-ugnayan ng Kongreso sa Department of Social Welfare and Development na matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng Super Typhoon Pepito, partikular na sa mga lugar ng Bicol at Camarines Norte. Ayon sa tala, halos 750 milyong piso ang halaga ng inahandog na financial assistance para sa 150,000 benepisyaryo ng rehiyon ng Bicol. Pahayag naman ng ilang mga kongresista bagamat alintana ang bagyo sa kanilang mga lugar, ay narespondihan nito at miabuting tumulong sa karatig na rehiyon at mga kabaro nilang mambabatas upang matulungan ang mga apektado. Yung sa amin naman, medyo malakas yung hangin, signal number 4. Medyo marami lang nag-early evacuation naman kami, tapos naka-preposition naman ng mga relief packs, of course, from our partners sa DSWD, saka yung mga personal din po na binigay natin na tulong. Base naman sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 469.8 million pesos na ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang higit sa 800,000 pamilya ang apektado ng mga bagyo kabilang ang Pepito na siyang humagupit sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala sa opisyal hayag ng AGs nitong Lunes, kinumpirma na ng banda na pumanaw na ang isa sa bukalista nilang si Mercy Sunot sa edad na 48. Ang mga awit ay sumailalim ng paggagamot sa Stanford Hospital and Clinic sa San Francisco, California na kumakaharap sa stage 3 breast cancer at lung cancer kung saan ito ay binawian ng buhay. Unang nakilala ang AGs noong 1990s at ilan sa kanilang mga sikat na kanta ay ang Luha, Basang-basa sa ulan at Halik. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DTI inilabas na ang Noche Buena Price Guide ngayong taon. Mga pribadong individual na gagamit ng vlogs at sokmet sa pangangampanya, hindi na kailangang iparehistro. VP Sara inaasahang dumalo sa pagdinig. 1 milyong pisong pabuya para sa detalye ni Mary Grace Piatos, inihain ng Kongreso. DOJ, iniimbestigahan na ang drug war ni dating Pangulong Duterte. BOC at BIR, pinuksa ang paglaganap ng iligal na kalakalan ng vape. Team Philippines, humakot ng medalya sa Rocket International Meets. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inalis na ng Commission on Elections o COMELEC ang panukalang mandatory registration ng mga social media na pinaplanong gamitin ng mga kandidato para sa pangangampanya sa halalan. Ayon sa COMELEC, hindi na kinakailangan ng mga pribadong individual na iparehistro ang kanilang mga web pages, vlogs at iba pang online platforms upang mangampanya sa midterm elections. Resulta ito ng resolusyong ipinahayag ng Commission and Bank alinsunod sa pangangailangang protektahan at pagpapahalaga ng mga karapatan ng pribadong individual katulad ng freedom of expression. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing simple lamang ang gagawing mga pagtitipon ngayong Kapaskuhan sa mga ahensya ng gobyerno. Alamin ang dahilan sa ulat ni Francis Rio Dique. Para po sa mga kawani ng gobyerno
asahan po ang simpleng pagdiriwang ng mga Christmas party. Ito ay matapos na hikayatin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag gawing marangya ang gagawing pagtitipon sa Kapaskuhan para sa mga government agencies. Ayon sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ito ay bilang pakikiramay sa mga Pilipinong lubhang nasalanta ng mga nakaraang bagyo. Hinikayat din ng Pangulo ang mga government agencies na magbigay ng donasyon mula sa halagang matitipid sa pagsasagawa ng simpleng mga Christmas gatherings. Pagtitiyak naman ng pamahalaan, sisikapin itong maramdaman pa rin ng mga apektado ng nakaraang mga bagyo ang diwa ng Kapaskuhan. Samantala, ayon sa tala nitong Lunes mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 600,000 individual ang na-displace ng bagyong Nika, Ophel at Pipito. Halos kalahating milyong danyos naman ang napinsala sa mga infrastruktura at 8.6 million pesos na danyos para sa sektor ng agrikultura. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Epektibo ngayong araw, November 19, ang dagdag singil sa toll fee ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. 64 centavos per kilometer ang dagdag singil sa mga Class 1 vehicles, 1 peso and 29 centavos per kilometer naman sa Class 2 at tumaas ng 1 peso and 93 centavos per kilometer naman sa mga Class 3 vehicles. Ayon sa Toll Regulatory Board, ang dagdag singil ay para sa kaligtasan at convenience ng mga motorista. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, DTI inilabas na ang Noche Buena Price Guide ngayong taon. Mga pribadong individual na gagamit ng vlogs at sokmed sa pangangampanya, hindi na kailangang iparehistro. VP Sara inaasahang dumalo sa pagdinig. 1 milyong pisong pabuya para sa detalye ni Mary Grace Piatos, inihain ng Kongreso. DOJ, iniimbestigahan na ang drug war ni dating Pangulong Duterte. BOC at BIR, pinuksa ang paglaganap ng iligal na kalakalan ng vape. Team Philippines, humakot ng medalya sa Rocket International Meets. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.